Okay, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, mga kapatid. At narito na naman po ang iyong lingkod at nagpapasalamat sa Diyos na sa araw na ito ay magsama-sama na naman po tayo sa pamamagitan ng inyong panonood. At sana sa araw na ito ay samahan niyo muli ako para ituloy natin ang ating pagtalakay tungkol sa God plans of salvation. Mga kapatid, nilakayan na po natin noong nakaraan yung ano ba ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan. At nakita na po natin doon na napakaganda pala ang kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan. Nakita natin doon na ang tao ay nilalang ng Diyos sa magitan ng kanyang larawan, na ang larawan ng Diyos ay kabanalan, katwiran, katotohanan at mabuti. At hindi lamang yun, ang tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan, ang tao ay itinaas ng Diyos sa lahat ng kanyang manlilika upang pamahalaan ang nilalang ng Diyos at upang mamahala sa buong mundo. Ganun pala kataas ang uri ng tao nung nilalang ng Diyos ang tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan. At hindi lamang yun, nakita po natin sa ating previous na pag-aaral, mga kapatid, na ang tao ay nilagay ng Diyos sa isang napakagandang environment. Man was placed in an environment which was all very good. So kung tignan po natin, mga kapatid, napakaganda pala talaga ang kalagayan ng tao noon no bago pumasok ang kasalanan sa libutan. Bakit niya nilagay sa isang napakagandang environment? Nakita ang pag-aralan natin noong nakaraan na kung bakit niya nilagay sa isang napakagandang environment ng tao para ma-enjoy ng tao yung God's provision. Para kumbaga i-enjoy na lang ng tao yung lahat ng nilalang ng Diyos. At hindi lamang yon, inilagay ng Diyos ang tao sa isang napakagandang environment, hindi lang para i-enjoy ang kanyang provision, kundi para ingatan at talagaan ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. No? At higit sa lahat, mga kapatid, kung bakit inilagay ng Diyos sa isang napakagandang environment ang tao, ay upang makapiling niya lagi ang Diyos. No? Kaya lang, ang nakululungkot, mga kapatid, nung dumating yung panahon, ito na po yung pagkakataon na ang kasalanan ay nakapasok sa tao. Dahil sa magitan ng isang tuso, ang nilalang ng Diyos na si Satanas ay nadaya si Eva. No? At nakita din natin sa ating pag-aaral na ang paraan kung paano nadaya si Eva ay dahil sa tinatawag na lust of the eyes. Dahil sa nung nakita ng babae na napakagandang pagmasdan ang bunga ng punong kahoy, ng pagkakilala at mabuti at masama, ay naakit siya. At hindi lamang siya naakit sa kagandahan ng bunga na yon, ang babae dahil sa kanyang gutom ay kumuha siya at kumain. No? At na-realize din niya yung naisip din niya yung sinabi ni Satanas, hindi naman talaga kayo mamamatay, kundi kapag kayo kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti masama, ay para na rin kayong Diyos. Kaya nung naisip ni Eva, yung ganong sinabi ni Satanas, ang ahas, ay naghari yung kanyang pride. Kaya nga kung bakit nahulog ang tao sa pagkakasala, kung bakit nadaya si Eva at si Adan, dahil yung tinatawag na lust of pride. Dahil sa gusto nilang may taas, maranasan ang nandoon sa tinatawag na rurok ng pagkaalam at kapangyarihan. At ang pang-apat na dahilan kung bakit ang kasalanan ay nakapasok sa tao o sa salibutan, yung tinatawag na disobedience, no? The command of God. Sinuway nila yung utos ng Diyos na huwag silang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya naman ang tao mula noon, nung nakapasok kasalanan, dahil ang tao ay nadaya, ang tao na po ay nahawa sa kasalanan. At ang lahat ng tao, sabi nga ng Roma, chapter 5, verse 12, ang lahat ng tao ay nagkasala at kung tingnan natin, lahat ng tao ay naranasan na nila ang kamatayan. So, yun po yung ating previous natin na pag-aralan, mga kapatid, nung nakaraan. No, kung napanood nyo po yung video, ay yun po ang tinalakay natin. Tinignan po natin yung kalagayan ng tao bago pumasok ang kasalanan sa libutan. Ngayon, sa umagang ito ay nais ko po sa inyong i-share ang pangalawang topic na po natin, yung tinatawag na the effect of sin. Ano yung epekto ng kasalanan? Nung nakapasok na ang kasalanan sa salibutan, ano ang naging epekto sa tao? Sana, mga kapatid, sa umagang ito, subaybayan nyo po ang aking pangaral muli sa umagang ito. At naniniwala ko na ang Diyos ay hindi niya pabayaan na hindi tayo magtamo ng karunungan sa umagang ito. Makita po natin ang ating kalagayan at kung ano ang epekto ng kasalanan
nung pumasok na ang kasalanan sa libutan. So mga kapatid, samahan niyo mo uli ako sa ating pag-aaral sa umagang ito. Sana po pagtiyagaan niyo na hanggang sa matapos ito. Sapagkat marami po pang tatalakay natin tungkol sa God's plans of salvation. At para sa akin, ito po yung nakapahalaga na ang lahat sana nito, ng elements of salvation ay matutunan po natin para matiyak natin kung ano talaga ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos pagdating sa kaligtasan. At ito po mga kapatid, ang tinatalagay po natin, ito po talaga ang paniniwala ng fullness of Christ Grace Fellowship. Kaya nga po, hindi natin pwedeng sabihin na kayo po ay tunay na kasama sa fullness of Christ Grace Fellowship kung hindi po natin alam ang doktrinang ito. Kaya mga kapatid, iningin ko muli ang iyong atensyon. Sana samahan niyo ko muli sa ating pag-aaral sa umagang ito at aralin po natin ano na yung epekto ng kasalanan nung nakapasok na dito sa libutan. So bago tayo magpatuloy, yuko muna natin ang ating mga ulo. Samahan niyo muli ako sa ating panalangin. Ngayon muli natin sa Diyos ang isang karunungan na mula sa Kanya upang lubos nating maunawaan ating puntatalakayan sa umagang ito. Dakilang Diyos, Soberano sa lahat, salamat po muli Panginoon sa pribilehiyo muli o Diyos na kami muli ay makapag-aral sa iyong dakilang masalita. Salamat Panginoon sa buhay, sa kaligtasan, sa pananampalataya. At salamat Soberano sa lahat, sa mga tao Panginoon, na sa pagkakataong to sila po ay sumusubaybay sa aral na ito. Sana po pong Diyos Soberano sa lahat, suguin mo sa amin ang Ibang Espiritu Santo. Bukusan mo na o Diyos ang karunungan na bawat po sa amin. Pagbuksan mo Ama ang aming puso, ang isipan, at nawa o diferan sa lahat, ang karunungan mo, ang siyang ipahiram mo sa bawat po sa amin, upang sa aming pag-aaral ay mayroon po kayong matututunan, upang lalong tumibay at lumago ang pananampalataya sa pagkakilala, Panginoong Diyos, kung ano na po ang kalagayan po namin sa aming kaligtasan, at sa kung ano, Panginoong Diyos, ang plinano mo para sa aming pong kaligtasan. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po ang inyong Diyos sa lahat. Sana po, muli mong pahiramin Ama ang iyong lingkod ng karunungan mula po sa iyo. Ikaw lang muli, O Diyos, ang kanilang makita sa umagang ito. At now, Panginoon, nilagay mo po sa iyong bibig, sa bibig ng iyong lingkod, yung mga salita na karunungan, Panginoon, sa lahat, para sa kalalago at ititibay, Panginoon, ikatututo ng bawat po sa amin na sumasampalataya po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Panginoong Hesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Praise God. Hallelujah. So magandang araw muli mga kapatid. Dito na po tayo sa pagtalakay na pangalawang paksain, yung the effect of sin. Ano ba ang naging epekto na ng kasalanan nung nakapasok na sa libutan? So, napakahalagang tignan po natin ang naging epekto na ng kasalanan pagkatapos na pumasok sa libutan. Ano ang naging epekto ng kasalanan nung nakapasok na sa libutan? No po, kung tignan po natin, first na makita po natin ay yung epekto ng kasalanan para sa ating mga magulang, on our first parents, Adam and Eve. Kung tignan po natin mga kapatid, ano ang naging epekto sa kanilang mga buhay nung napawasok ng kasalanan sa salibutan? Una po, doon sa tinatawag na interpersonal life. Sa personal nilang buhay, ano po ang nangyari po sa kanila? Kung basahin po natin sa aklat ng Genesis, chapter 3, verse 16, ito po ang nangyari sa personal na buhay ni Adan at ni Eva. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong usawa at maghahari sa iyo. So kung tignan po natin mga kapatid, ang epekto ng kasalanan on their personal, kung tignan po natin sa ating mga magulang, ang babae ay magkakaroon ng kalungkutan at sakit sa kanyang pagbubuntis at panganganak. At hindi lamang yon ang naging epekto ng kasalanan pagkatapos ng pumasok ng libutan. Sa babae, siya ay papanginoon sa kanyang asawa. So, yun po ang unang naging epekto sa kanilang personal life. Una po sa babae, nung pumasok ang kasalanan, ito na ay sinabi ng Diyos, ito na yung consequence, ito na yung naging epekto ng kasalanan sa babae. Ang babae, no? Sabi doon, ang babae ay magkakaroon na ng kalungkutan at sakit sa kanyang pagbubuntis at sa kanyang panganak. No? Kung tignan po natin mga kapatid, yung talagang original na plano ng Diyos sa babae, hindi siya maghihirap ng mga anak. At hindi siya magiging Panginoon, hindi niya magiging Panginoon ng kanyang asawa. Kaya lang, ito na yung naging epekto ng kasalanan, no? Sa ating mga magulang nung sila po ay nagkasala. Mula noon, ang babae ay nagkakaroon na siya ng kalungkutan at sakit sa kanyang panganak at papanginoon na sa kanyang asawa. At hindi lamang yon,
No? Sa lalaki, ganito ang sinabi ng Diyos sa lalaki. No? Sinabi niya sa verse 19, kinakailangan magpapakahirap ka ng gusto para kakain hanggang sa bumalik ka sa lupa sa iyong pinagmulan dahil sa lupa ka nagmula at sa lupa ka rin babalik. Kung tignan po natin mga kapatid, ang naging epekto rin ng kasalanan nung pumasok na sa salibutan sa lalaki, ang lalaki ay magkakaroon siya ng exhausting physical labor in order to survive suffering. Kung tignan po natin mga kapatid, ang lalaki, no? Mula nung pumasok ang kasalanan, ang lalaki ay kinakailangan maghirap na siya sa kanyang paghahanap buhay para makakain. Sabi doon, kinakailangan ay magpapakahirap ka ng gusto. Yun po ang naging epekto ng pagpasok ng kasalanan sa libutan. No? Instead ng ang lalaki at ang babae, hindi na sila maghihirap para humanap ng kanilang pagkain. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan, ito na yung nag-epekto ng kasalanan na pumasok sa kanilang personal na buhay. So nakita natin mga kapatid, yun ang unang-unang epekto, no, ng kasalanan nang pumasok po siya sa libutan. Sa kanilang personal buhay, nagkaroon na po sila ng hirap muna sa babae at ganun din sa lalaki. Pangalawa, kung tignan po natin, hindi lamang yon yung physical and spiritual death. Kung tignan po natin pa rin sa verse 19, kinakailangan magpapakahirap ka ng gusto para makakain ka hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula at sa lupa ka rin babalik. Ang isa pa po na epekto ng kasalanan nung nakapasok ng salibutan, yung tinatawag na physical and spiritual death. Ang tao ay mamamatay na. At hindi lamang namatay ang tao physical, ang tao ay namatay siya spiritual. No? Sabi nga doon sa Roma chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Dahil ang lahat ay nagkasala. So kung tignan po natin mga kapatid, ang naging epekto, no, nung pumasok ang kasalanan sa salibutan, sa kanilang personal na buhay, ang babae ay maghihirap sa kanyang panganak at ang lalaki ay magpapakahirap upang siya ay makakain. At hindi lamang yon, ang isa pang naging epekto, no, ng kasalanan nung pumasok sa salibutan ay nagkaroon na ng physical and spiritual death sa tao. Noon mga kapatid, hindi pa pumasok ang kasalanan sa salibutan, wala sanang kamatayang physical at wala din sanang kamatayang spiritual. Pero dahil pumasok ang kasalanan, nagkaroon na ng physical death at ang spiritual death. At ano pa mga kapatid ang epekto ng kasalanan nung nakapasok ng salibutan bukod doon sa ating mga magulang? Kung tignan po natin, kung tituloy po natin, sabi doon sa verse 7, ang isa sa epekto ng kasalanan pagkatapos na pumasok sa libutan, yung tinatawag na in their relationship to each other, sa kanilang relasyong dalawa. Naapektuhan yung relasyon ng mag-asawa. Una po, pag sinabi natin, tignan po natin sa verse 7, pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya, pinagtagpi-tagpi nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Ang isa po sa napiktuhan nung pumasok na ang kasalanan sa libutan, yung kanilang relationship to each other, yung kanilang yung dalawa. No? Nagpasimula noon, napansin na nila na sila yung mga hubad at nagkaroon na sila ng hiya sa kanilang sarili. Ibig sabihin, kung tignan mo natin, nakita na ng bawat isa sa kanila yung weakness, yung kahinaan at kakulangan ng bawat isa. Yon ang pangalawang epekto, no, nung pumasok ang kasalanan sa libutan. Ang mag-asawa ay nagkaroon na sila ng pagkakahiyaan. They felt ashamed to each other. Hindi lamang yung mga kapatid, ano pa ang naging epekto sa kanilang relasyon? Sabi doon sa verse 16, at sinabi niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganak. Pero sa kabila noon ay hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. Isang epekto po, mga kapatid, ang kasalanan nung nakapasok sa libutan, sa relasyon ng mag-asawa, ang babae ay papasakop sa kanyang asawang lalaki. No? Nung nilalang ng Diyos, sa totoo lang, nung nilalang ng Diyos ang tao, ang babae at ang lalaki, dapat equal yan. Kaya lang, no, dahil nga sa pagpasok ng kasalanan, isa sa naging bunga, epekto ng kasalanan na nakapasok sa tao, sa kanilang relasyon, ay hindi lamang nagkaroon na sila ng kahiyaan sa bawat isa,
ang babae ay napasasakop na sa kanyang asawa. No? Hindi lamang yung mga kapatid, ano pa ang naging epekto ng kasalanan na nakapasok sa libutan? Bukod doon sa ating mga magulang, sa kanilang relasyon. No? Pangatlo po, yung tinatawag na in the relationship to the environment. Ang isa po sa naging epekto ng kasalanan nung nakapasok sa liputan ay yung tinatawag na relasyon ni Eva at ni Adan sa environment. No? Ano pong nangyari? Anong naging epekto ng kasalanan sa kanila, sa environment? Sabi doon sa verse 17 hanggang 18, at sinabi niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay maghihirap ka ng gusto para makakain. Kung tignan po natin mga kapatid, ang isa sa epekto nung nakapasok ng kasalanan sa libutan ay nasumpa sila sa kanilang environment. The ground was cursed so that it would not harvest God alone. Kung tignan po natin mga kapatid, ang lupa mula nung pumasok ang kasalanan sa libutan dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, nasumpa po ang lupa. At hindi na ito, sabi ng sulat, hindi na ito magbubunga. No? Sapagkat sinumpa ng Diyos ang lupa. No? Yun po ang naging epekto ng kasalanan nung nakapasok na sa salibutan. No? Yung napakagandang environment na doon inilagay ang tao, mula noong nakapasok ang kasalanan sa libutan, sinumpa na ang lupa. Kaya ang tao maghihirap na sa pagbubungkal ng lupa ito para makakain. At hindi lamang mga kapatid, ang pang-apat po naging epekto ng kasalanan na nakapasok sa libutan, sabi doon, in the relationship with God, yung kanilang relasyon sa Diyos. Pag tinignan po natin doon sa verse 8 hanggang 10 ng chapter 2, pagdating sa hapon, narinig na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno sa halamanan. Pero tinawag ng Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayong sa halaman, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil sa hubad ako. Kung tingnan po natin yung batid, ang isa po sa epekto ng kasalanan na nakapasok na sa libutan ay naapektuhan yung relasyon ng Diyos at ng tao in their relationship with God. Anong nangyari sa kanilang relasyon, sa relasyon ng tao at ng Diyos? No? A fear of God, ashamed because of sin, hiding from God's presence. Kung tignan po natin, mula noon, nung pumasok ang kasalanan sa libutan, nasira na po yung relasyon ng Diyos at ng tao. No? Nagkaroon na ang tao ng takot sa Diyos. Hindi yung tinatawag na holy fear, kundi yung takot na kung tignan po natin sapagkat nagtatago sila, sapagkat alam nila na sila ay nagkasala. At hindi lamang yun, kung tignan po natin, gusto nilang lumayo sa presensya ng Diyos.